Alright, ngayon gagawa tayo ng DIY portable fan at power bank mga boss. Gamit lang ang materialis na to. Isang 12 volts DC fan. Alright. Battery indicator with USB charging. DC switch. Speed controller. At dalawang T-mill DC socket. Bali step down converter. LiPo 4 battery. LiPo 4 BMS. At enclosure box. Bali unang gawin natin mga boss no is magbutas tayo nito. Ito. May marking na yan kasi nasukat na natin yan. Okay. At dito mga boss is bali tinanggalan na natin ang sagabal no dito kasi nakaumbok yan eh. Tulad nito no. Tulad nito. Kinuha na natin yan para flat yung paglagay ng battery. Ang unang gawin natin sa battery mga boss no is naka top balance na siya. Manual top balance. Lahat ng negative kinukunik natin. Lahat ng positive kinukunik natin. Ang purpose nito mga boss para ang battery na gagamitin natin is pantay-pantay yung voltage niya. Alright. Bali matagal na itong naka top balance no. At dito mga boss no is tapos na tayong magbutas no. Tapos ito nagbutas tayo. Bali ito yung holder ng pan mga boss no. Yung clip ng pan is pinutol natin no, yung clip niya. Kinat natin dito, ayun no. Okay. Nagka tayo dito sa clip ng pan to, tapos nilihan natin para mapantay siya. Kanya no, pantay na siya. At dito tapos na magbutas mga boss no. Medyo mahirap din ang pagbutas nito kasi makapal yung plastic niya no. Buti may mini grinder tool tayo. Ito yung gamit nating pagbutas dito no. Kasi pag wala to o wala kayong grinder, medyo mahirapan talaga kayo. At dito naman sa mga maliit na butas, gumamit tayo ng step drill no. Ito mga boss no. Maganda meron kayo nito mga boss no. Kasi marami na siyang size ng mga butas no. Bali sa pagbutas nito mga boss no is dandahan lang mga boss no. Para hindi naman gaanong maluwag yung mga butas natin. At i-try natin ipasok to. Ayun. Sakto lang no. Yan, sakto lang yan mga boss. Ayun. Bali sa female DC socket, yung metal yung ginamit natin mga boss no. Huwag kayong gumamit nitong plastic mga boss no kasi maliit lang yung amperahe nito. Siguro hanggang 2 to 3 ampere yun. Ito yung gamitin natin para heavy duty mga boss no. Metal kasi yan. At makapal yung metal niya kumpara sa plastic. Okay. Ganyan lang yung ginawa natin mga boss no. Ang switch na to mga boss is para dito sa ating battery indicator at charger mga boss no. Ito yung switch niya. At ang switch naman na to para to sa 12 volts output mga boss no. Para sa wifi modem mga boss, kahit anong 12 volts kasi pwede ka din dito mag-output mga boss no. Kasi ang charging pin na to para to sa input at saka output. Bali dito tayo mag-charge. Pwede din tayo dito kumuha ng supply mga boss no, going sa ating 12 volts na LED bulb. Ganyan mga boss no. Pero naglagay ako dito para sa wifi modem mga boss kasi ang battery na gamit natin, saan ba yan? Is LiPo 4. Nominal voltage niya is 12.8 at ang max naman niya is 14.6. May mga modem kasi na masilan mga boss no. Pwedeng masira ang modem nyo pag lumagpas ng 14 volts. Kasi ang full charge nito is nasa 14.6. Kaya naglagay tayo ng DC socket para sa wifi modem. Kasi mumurahin lang yung wifi modem natin o router mga boss no. Sa iba mga boss, okay ang output nito sa wifi modem no. Pwede naman. Pero may mga wifi modem at router na masilan mga boss no. Madaling masira pag lumagpas sa 12 volts yung input niya. Kaya naglagay tayo mga boss no. Alright. Unang gawin natin mga boss, ganito na mga boss no. Medyo malinis siya mga boss. Ganyan, walang awang talaga. Kasi dinandahan natin sa pagkat no. Alright.
Bali okay na to. I-fix na lang natin, lagyan natin ng glue. At dito naman pagkatapos ma-manual balance mga boss no is ganito yung connection niya mga boss no. Alternate lang natin, positive negative, positive negative. Ganyan lang. Bali naglagay na tayo ng connection niya mga boss no para sa BMS. Ang BMS na to is 4S na pang LiPo 4. Alright. Bali yung B minus ito, B minus dito yan. Tapos ang kasunod na wire is B2. Zoom natin. Ayun. Itong wire na to is B2. Papunta yan dito. Tapos kasunod is B3. Dito yan mga boss to. At B4, dito yung B4. At yung panghuli, yung B+, dito yan mga boss to. Alright, lagyan muna natin ng okay. Ito yung B- natin mga boss no. From B-, ito yung positive niya. Maglagay tayo ng plate dito. Ingat lang mga boss no kasi pag mali yung paglagay nyo, mag-spark talaga yan. Kaya sa mga baguhan, kung maglagay kayo nito, huwag idiretso. Ganyan. Huwag idiretso, ipasok mga boss no. Ang unang gawin nyo is ganyan lang, i-test nyo kung mag-spark ba o ano tawag no. Hindi. Okay. Ayun na. Ito yung B2. Okay. Okay. Tapos tiup muna natin yung soldering para hindi masayang yung gas. Alright. Ito yung B2. Tapos positive, negative. Tapos papunta yan dito. Positive, negative. Dito naman tayo maglagay ng B3. Bali, i-series natin to sila. Okay. Alright. Burnout dito sa amin mga boss no, kahit mag isang oras na. Dito tayo nag-series, papunta yan dito. Dito yung B4. Okay. Alright. Lamang talaga mga boss no kung nakasolar ka. Alright. Baliktad. Ayan. Una natin ang voltage no. So mag-auto tayo. Ito yung B- natin at ito yung B+. Dito tayo mag-tester. Dapat may 12.8 ang reading niya mga boss no. Ayun. May 13.2 siya mga boss no. Okay, ibig sabihin is good ang connection natin no. Alright. Tapos i-set up na natin to. Dito natin yan ilagay no. Yung B2 is dito yan. Ayan. Tapos ito yung B3. Tapos yung B4 naman is papunta dito. Alright. Okay. Bali ito na yung wiring niya mga boss no. Yung B- dito yan. Tapos yung B2 dito papunta yan dito. Tapos ito naman yung B3 papunta dito. Yung B4 is bali pinasok natin yan papunta dito. At dito yung B5. Okay. Pagkatapos mga boss no is dito tayo kumuha ng positive sa B+ mga boss no. Ito, tong B+ connected dito. Tapos dito naman yung dito tayo kumuha ng negative sa C- mga boss no. Bali ang dalawang wire na to is input at saka output niya mga boss no. Dito tayo mag-charge at dito din tayo gagamit ng paggamitan natin. Okay. Takpan na natin to mga boss no. Pag-check natin dyan is dapat may 13.2 volts na. Ayun. May 13.20 volts na siya. 13.2 volts. At dito binalot na natin ng shrinkable tube. At ipasok na natin yan sa loob mga boss. Ang unang gawin natin is dito. Dito muna tayo sa battery indicator niya. Bali dito tayo muna sa battery indicator niya. Dito natin yan ilagay sa ayun.
sa switch mga boss, no. Ayun. Dito yan sa switch. Tapos yung sobrang wire na pinutol natin mga boss, yung sobrang wire niya is dito natin yan ilagay. Alright. Hindi kasi makita eh. Okay. Itong step down is hanapin nyo lang yung out niya, no. Out. Ayan. Out negative, out positive. Ganyan lang, isakto lang natin mga boss, no. Bali yung out positive ito. Tapos yung out negative dito natin yan dinugtong, no. Tapos yung in naman niya, maglagay tayo ng red wire sa input. Naglagay tayo ng red wire sa input positive, tapos papuntang switch 2. Dito yan. Alright. Okay. Ano yan? Tapos naglagay tayo ng wire dito sa switch. Red wire ng switch. Ang ginamit nating wire dito mga boss, no, is number 20. Okay lang mga boss, no, kasi sa router ko naman to gagamitin, no. Okay. Tapos dito naman sa negative niya, maglagay tayo dito sa input black wire, input negative black wire. Ayun. Alright. Tapos dito naman tayo sa B minus, B minus at B plus. Okay. Yung may white is ito yung gawin nating B plus. Linisan muna natin to. Alright. B plus for positive wire, yung may white, no. At B minus naman for negative wire. Ayan. Alright. Yung positive ng pan, saan ba yan? Yung positive ng pan, itong may white na guhit is dito yan sa motor positive. Motor positive. Alright. Tapos yung negative naman ng pan, yung kulay black, is sa motor negative. Ayan. Ganyan lang kadali mga boss, no. Ayan. Okay na yan. Bali, dito na tayo mag-wiring sa battery niya, no. Kita ba? Itong dalawang positive sa switch, no, ipagsama natin. Pati yung sa positive ng speed controller, no. Itong B plus ng speed controller. Ayun. Yung B plus ng speed controller. Okay. Oh yeah. Ipagsama natin. Bali, pinagsama natin yung tatlo, no. Okay, pinagsama natin yung tatlo. Yung dalawang positive ng switch at saka yung B plus ng speed controller, pinagsama natin.
Tapos i-connect natin to sa positive output input ng battery. Tapos lagyan natin ng hinang yan. Okay. Make sure na connected tong apat, no. Dito natin yan ilagay sa DC socket mga boss, no. Pinagsama natin lahat. Alright. Okay. Okay na yan. Tapos lahat naman ng negative mga boss, no. Itong negative ng battery indicator, pata lang natin yan. Tapos itong sa step down, no, negative ng step down, pinagsama lang natin yan. Tapos itong negative ng B minus ng speed controller, no. Bali pinagsama lang natin yan. Okay. Tapos yung negative input output ng battery. Pinagsama lang natin yan. May option din kayo mga boss, no, maglagay kayo ng splitter, no. Para doon nyo ipagsama lahat ng positive, pero sa atin ito lang. Basta ayusin nyo lang yung paghinang nyo mga boss, no. Ayan. Yan. Check natin yung fan is working na. Alright. Alright. Bali bisirin na natin ba. Alright. Okay na. At lagyan natin ng ayun. Lagyan natin ng sealant mga boss, no. Ayun. Ayun. Lagyan natin ng sealant para ma-secure yung para iwas ground din mga boss. Okay. Tapos okay na, no.
Yun. Nasa 11.85 volts yung output niya mga boss, no. Alright, tamang-tama to sa modem. Kasi pag ito kasi mga boss, kung anong voltage ng battery is ganun din yung output niya, no. Nasa 13.4 13.14. Pero pag mataas yung voltage niya o full charge siya, abot siya ng 14.6. Pag ganito, okay na to sa mga Wi-Fi modem, no. Pero optional lang to mga boss, ha. Ano to? Pero optional lang to mga boss. Nakadepende pa rin sa inyo. So far, so goods na to mga boss, no. Hindi na tayo naglagay ng lights mga boss, no, sa setup na to. Kasi pwede namang may USB naman na bulb na ganito, no. Ayun. Try natin i-switch off. Ayun, pwede naman ganito. Sana naintindihan nyo ang tutorial video na to mga boss, no. At kung nagustuhan mo ang ganitong mga video mga boss, no, please follow, like, and share for more video tutorial. Maraming salamat. God bless.